Pinaniniwala ang dumaan sa drainage system ang mga nagnakaw sa isang establishmento sa Iloilo City. Isang coffee shop din sa lungsod ang pinagnakawan ng isang lalaki. Ang may init na balita hatid ni John Sala ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagpasok ng isang sospek sa coffee shop sa Haro, Iloilo. Pumunta siya sa lugar ng kaha. Maya-maya pa, kinuha niya ang cellphone at cash na nagkakalaga ng 45,000 pesos. Natukoy ng Haro Police ang sospek na siya ring itinuturong nagnakaw ng motorsiklo sa isa pang barangay. Sa Haro pa rin, nadiskubre ng ilang empleyado ng isang establishmento na bukas at wala ng laman ng vault na pinaglalagyan nila ng benta. Ayon sa pulisya, may nakitang buta sa pader sa gitna ng isang opisina at sa sahig na hinihinalang dinaanan ng mga magnanakaw. Naniniwala ang mga pulis na sa drainage system dumaan ang hindi bababa sa 3 sospek. Nasa mahigit 200 meters ang layo ng outlet ng drainage system. Sigurado ko nga ang perpetrators naton sa drainage mismo nagkakot-kot sila pasulod dito. Kagawan nga aran sila sa dalom sang building sang supermarket nga na gintiltig nila ang concrete floor naman para makagain entry sila dito. Ayon sa isang saksi, nitong mga nakaraang linggo, may nakita silang 3 tao na may nakakadudang galaw. Tingalam sa kay Dre ko no nagagin ng libugulo gani. Kung ano lang tayo kung ano ginkuha ko sa dalom mo. Na-recover ng pulisya sa drainage system ang mga lagari at iba pang gamit na pinaniniwala ang ginamit sa pagnanakaw. Ayon pa sa Haro Police, tinatayang nasa 1.3 million pesos na halaga ng cash ang natangay. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang may-ari ng establishmento pero walang humarap sa news team. Patay na nang matagpuan sa isang damuhan sa Cebu ang isang lalaki. May sugat siya sa ulo at ilang bahagi ng katawan na resulta ng pananaga. Natukoy na nakatira siya sa bahay ng kanyang live-in partner malapit sa lugar. Ayon sa pulisya, posibleng love triangle o crime of passion ang motibo sa krimen. Ito rin ang paniniwala ng live-in partner ng biktima at itinuro ang dati niyang kasintahan na ama ng kanyang anak. Sa pagkaroon lang sir, initial sir, hacking rato na kan sir. Tinigbasan sir, hacking ragi atong different parts sa liog sa lawa sir. So parmauro na sir. Multiple ones? Kung kada sir ba, wala pa tayo mga yung gunshot doon, dili pa na kompirmado. Pero kung sir, sa manid doon ay grabe kalagot. Most probably sir, most probably. Mao gina sir, kay wa may mupatay koy kay lagot siguro sir. Dilo siguro live triangle. Kung ikaw manggali naghimo na, pakita na lang kay maurag gyapon, gukdo na gyapon kag balaod. Okay, so kani mong live-in, pila man mo ka buwan o tuig nagpuyuan? Kuan na ni, wa pay tuig, no? Kani? Oh. Kuan, tuig mi kapin anak niya. Katoy mong ex? 7 years kapin. Oh, 7 years na po mo yung anak ato. Oh, 3 years old. Patuloy ngayong pinaghahanap ng pulisya ang person of interest sa krimen. Samantala ng suriin ang katawan ng biktima, natagpuan ang mga sachet ng pinaniniwala ang shabu. Base sa record ng pulisya, ang biktima ay dating na-convict sa kasong may kinalaman sa droga. John Sala ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.